Pag nasusugatan kami, wala na yan sa amin. Hinayaan nila lang. Para makakukay po ng lupa. Parang naano din ako sa kanila, naaawa din ako, pero kailangan na magtrabaho. Gusto ko yung kumukay ng lupa para po matulungan dito ang aming mga magulang. Yung kapatid para makapaaral. Pambili ng gamit. Bibisita ka sa bayan ng Tiwis sa Albay, hindi mo nga raw pwede makaligtaan ang produkto nilang kung tawagin ay korona. Ang korona ay ang mga produktong kagaya ng paso, palayok at garapo na gawa sa putik. Putik na nagmumula pa sa matatarik na kabundukan ng Albay. Pero para sa nakilala naming kambal na sina John at Freya, walang nga raw matarik na kabundukan ang hindi nila kayang akyatin. Makabungka lamang ng putik na siyang bubusog sa sikmura nilang kumakalam. Dalawa sila sa 6 na anak ng mag-asawang Fernando at Ana Silot. Sa murang edad, maaga nang nagbanat ng buto ang magkapatid upang makatulong sa magulang. Ang kanila kasing ama na si Mang Fernando, hirap sa paglalakad dahil sa iniinda nitong kapansanan. Pero may nararamdaman sila sa akin na tulungan na natin si Papa kasi mahihirapan. Kasi may depression na naman. Samantalang ang kanila namang ina na si Aling Ana, bulag ang isang mata. Siyempre, parang ano rin sa akin na ganitong mga anak ko na bakit nag-ano na sila para mabuhay lang kami. Makatulong sa aming mag-asawa. Lula ng kalabaw na kanila lamang nirerentahan. 2 beses sa isang araw umaakyat baba ng bundok sina John at Freya. 6:00 pa lamang ng umaga, nagsisimula na nilang bungkalin ang lupa. Ganito rin ang karaniwang eksena ng magkapatid tuwing 3:00 ng hapon. Matapos magbungkal, ibababa nila ang mga lupang ito na para kina John at Freya ang siyang mag-aahon sa kanilang kahirapan. Minsan na rin nalagay sa panganib ang buhay ng isa sa kanila nang biglang magwala ang kalabaw na kanilang sinasakyan. Sumakay po itong kapatid ko. Tumakbo yung kalabaw at siya po ay matay. Nahulog ako. Nahulog siya sa kalabaw. Nung nahulog po siya, tumakbo po ako pabukid at pinuntahan ko po yung papa ko. Sinabihan ko po si papa at mabilis po kaming bumaba ng Ngunit isa lamang pala ito sa mga pagsubok na kinakaharap ng magkapatid. Sa bawat araw kasi ng kanilang pakikipagsapalaran sa bundok, mistulang nakikipagpatintero rin sila sa disgrasya. Minsan po, po kami napapalo po kami ng asarol at pupulpog yung sa amin ng asarol. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan upang sumuko sila agad at panghinaan ng loob. Pag nasusugatan kami, wala na yan sa amin. Hinayaan nila lang. Para makakukay po ng lupa. 9 na taong gulang lang sila noon nang mag-umpisang kumayod ang bubot nilang katawan. Grade 2 po kami nagukay. 9 years old po kami, grade 2 po kami. Hindi rin maiwasang lumiban sila sa klase, makapaghukay lang ng lupa. 3 araw lang po kami hindi nagpapasok.
dahil sa paghukay kang lupa. Minsan nakakaliban din sila pero ginagawaan ko rin ng paraan para maintindihan ng nila, ng teacher nila. Gumagawa ako ng excuse letter. Tanging paghuhukay ng lupa lang kasi ang nakikitang paraan ni na John at Rhea para maitaguyod ang pamilya. Gusto niyo pong umukay ng lupa para po matulungan niyo po ang aming mga magulang. Ang kapatid para makapaaral, pambili ng gamit. Sa loob ng isang araw, kinakailangan makasampung sako ng lupa ang magkapatid. Sa 10 sakong ito, halos 3 sako lamang ng putik ang tiyak nilang maibebenta, na ang katumbas, 100 piso lamang na halaga. 100 piso na ang kapalit naman, isang buong araw na dapat sana'y may bago silang natututunan sa loob ng paaralan. Nang umagang iyon, nadatnan naming nag-aalmusal sina John at Ray sa kanilang barong-barong. 2 tasa ng tubig at kapirasong biskwit lamang ang kanilang pinagsasaluhan. Ito ang hudyat ng kanilang paghahanda para sa panibago na namang araw. Pero nang mga oras ding iyon, tila maging ang panahon, hinahadlangan ang paghahanap buhay ng 2 bata. Kasabay ang pagbagsak ng matinding ulan, tila pinagsakluban din ng langit ang mukha ng kambal sa kalungkutan. Pag umuulan, hindi na kami umakyat ng bukid at dito na lang po kami sa bahay. Delikado at madulas ang kanilang dadaanan, kaya pinagpapaliban muna nila ang paghuhukay ng lupa kapag ganitong umuulan. Gayunpaman, hindi man daw sila pinalad makapaghukay ng lupa sa araw na iyon. Kailangan nila makapaghanap ng ibang pagkakakitaan para may ipambili ng bigas na isasaing. Pag wala kaming pang-amusal, dito na lang kami sa bahay, humihiga. Hindi raw nila maaatima na kumalaman sikmura ng mga nakababata nilang kapatid. Gumahanap po ng trabaho kahit po maulan. Para may pambili ng bigas. Maghahakot po ng balde po. Ang kanilang sideline, pag-iigib ng tubig para sa kanilang mga kapitbahay. 2 piso kada balde ang kinikita nila sa gawaing ito. Hindi rin nila alintana kahit na patuloy ang pagbuhos ng ulan. Dalawa po ang aming binubuhat para mabilis po. Kung pagmamasdan sina John at Rhea, walang dudang maaga na silang pinatanda ng kanilang karanasan. Kaya sa mga oras na tulad nito, nakaw ang mga sandali makakapaglaro silang muli, kung saan nagiging bata sila muli, kahit na sandali. Na kung tutuusin, dapat naman sana ay hindi lang saglit. Para kina John at Rhea, patuloy silang aakyat ng bundok hanggang sa maabot nila ang tuktok. Gusto ko lang tabo maging engineer lang. Gusto ko po makasakay po ng aeroplano. Hindi po pa kasi ako nakakasakay. At sa bawat pagbungkal nila ng lupa, tila itinatanim na rin nila ang kanilang magandang kinabukasan.